Welcome po sa panibago nating tutorial para sa programming ng Siemens Logo Logic Module. Sa tutorial na ito ay pag-aaralan natin kung paano gamitin ang message text na function. Sa function na ito ay pwedeng mag-display ng message text sa onboard Siemens Logo base modules or sa logo TDE. Pwede rin itong i-display ang parameter ng iba't ibang function katulad ng remaining time ng isang timer, counter current value, analog values at marami pa. Pwede rin itong mag-represent ng status ng digital IOs at mag-assign ng text kagaya ng on or off. Para lumabas sa display ang message na ginawa, kailangan may set itong enable input. So halimbawa, i-connect natin itong output ng Q1 dito sa enable input. Tuwing mag-on ang Q1, lalabas sa display ang message text. So kung gusto natin na palaging nakalabas ang message text sa display, kailangan gumamit tayo nitong status high na block. So ito yung ikabit natin dito sa input enable. Dito naman sa output, kung wala tayong block na idugdugtong dito, kailangan lagyan natin ito ng open connector. Okay. Ngayon, i-double click natin para lumabas ang kanyang properties. Tapos sa block name, pangangalanan natin ito ng IO status. Okay, then ang unang message na i-display natin ay ang tank level percentage. Okay, so dito sa block, lahat ng mga function block na ginamit natin ay lilitaw dito. So depende sa kailangan natin na parameters, siselect natin yung block na kailangan natin. So once na na-highlight natin yon, lalabas naman dito lahat ng kanyang parameters. So mamimili tayo ngayon kung alin dito yung ating gustong i-display. So ang kailangan natin ay ang minimum at maximum na range ng ating analog input. So itong analog input na amplified, ito yung ating isi-select. So kapag dinouble click natin ito, automatic papasok yan dito sa kung saan naka-position ng ating cursor. Or pwede rin nating i-highlight ito tapos i-click natin itong insert parameter. Okay, so ito na yon, yung ating parameter para sa block na ito. Itong ating amplified na analog input. Ang susunod na i-display natin ay ang pump status. Okay, so i-click natin itong on-off na option. Then, magsiselect tayo ng ating IO type. Since yung pump ang gusto nating i-monitor, siselect natin ang digital output. Okay, then ang ating pump ay nasa Q1. So, select natin yung Q1. Dito sa status false, kapag naka-off ang ating Q1, itong message na off ang lalabas sa ating display. Or kung ano man yung message text na nilagay natin dito. Dito naman sa status true, kapag naka-on ang Q1, itong on naman ang lalabas sa message text. Or kung ano yung ating sinulat dito. Okay. Then, ang susunod natin na i-display ay ang selector switch status natin. Okay, so ang ating gagamitin na IO dito ay ang ating hand mode na switch. So, nasa digital input siya. Then, ang ating hand mode na switch ay nasa I1. So, ito yung ating isi-select. Then kapag naka-off yung ating switch, dapat off ang ating display. Kapag naka-on naman ang hand switch natin, dapat manual ang naka-display. Okay. So ngayon, kailangan natin ng display naman para sa automatic operation. So paano natin gagawin yan? Dahil meron na tayong input dito. So meron na tayong nakalagay dito na IO. So ang gagawin natin dyan, i-enable natin itong character set ko. So, ibig sabihin, papatungan niya yung
kapag na-activate yung character set 2 natin, papatungan niya yung character set 1 natin. So, kung ano yung display na nandito, yun ang lalabas. Okay, so ito is that. So, ang isi-select natin dito ay ang I2. Okay, then false of true auto. Okay. Then dito, ilagay natin uli dito kung ano yung mga message natin para kahit nasa character set 2 tayo, makikita pa rin natin sa ating display. Okay, then ito ay digital out, Q1. Okay. So, dito, sa message destination, pwede tayong mamili kung saan natin siya i-display. So, halimbawa, gusto natin i-display sa web server, pwede nating i-click din itong web server. Okay, so kung halimbawa, doon lang natin gustong i-display sa logo TD natin, so ito yung ating i-click. Or kung gusto nating dalawa, both sa logo display saka sa logo TD, so naka-default yung both. Okay, so since wala tayong available na logo TD, ang ating available ay logo display lamang, ito yung display natin sa ating base module, so ito lang ang ating i-click. Okay, so ganun din dito sa character set 1, logo display. Okay, so ito namang show message information in detail. Kapag click natin ito, makikita natin dito sa ating diagram editor lahat ng details na ginawa natin doon sa ating message text block. Okay? So, nakikita natin ito ngayon. So, pwede natin itong i-uncheck para hindi masyadong magulo doon sa ating diagram editor. Okay? Then, para ma-enable natin itong ating character set 2, dapat i-enable natin itong M-flag na M27. So, ito yung message character set flag. Kapag naka-on ito, ang lalabas sa ating message display ay ang character set 2. At kapag naka-off naman, ang lalabas ay ang character set 1. Okay. So, i-connect natin ito mula dito sa ating digital input na ito. Ito yung automatic mode switch natin. So, kapag naka-on ito, ang ilalabas niya na display ay ang character set 2. Okay? I-cut natin itong connection na ito para hindi masyadong magulo sa ating diagram. Okay, so susubukan natin ngayon i-simulate itong ating ginawang message text. So, i-click natin ngayon itong ating simulation symbol. Okay, so yan, lumabas ang ating message text display. Then, format grid, tanggalin natin yung mga grids. So, sa ngayon ay naka-auto tayo. Then, naka-off ang ating pump. Then, ang level natin ay nasa 74%. So, makikita natin dito sa ating analog value. So, pag slide natin itong ating slider, pabutin natin sa ating setting na 80, dapat mag-on ang ating pump. Okay, so nakita natin nag-on. Pag bumaba naman ang ating liquid at inabot niya yung setting natin na 20, dapat mag-off. Yan. Okay? So, ulitin natin. Makita natin na tumataas ang ating percent level. So, pagdating ng 80, dapat mag-on ang pump. Yan. Halimbawa, in-off natin yung ating auto.
Okay, so sa HOA status natin ay nag-off. Then sa pump status naman natin ay nag-off din dahil hindi na tayo naka-auto ngayon. Then i-on natin itong ating hand mode. Okay, so makita natin ngayon sa HOA status natin ay naka-manual. Then start natin ang ating start push button. Okay, so umandar na naman yung ating pump na naka-manual. So makita natin dito na naka-on naman ang ating pump status naman. So pag in-stop natin, dapat naka-off siya. So hanggang dyan lang po muna ang ating example kung paano gamitin ang message text display. Sa susunod na tutorial ay gagawa naman tayo ng message text display para naman sa alarm. So kapag nagkaroon tayo ng overload o kaya ay lumagpas ang ating tank level sa ating specify na critical level, halimbawa 90%, dapat magkakaroon tayo ng alarm display dito. Okay, so gagawin natin yan sa susunod natin na tutorial. So hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa inyong panonood.